Ayan, magandang araw mga boss. Kaya nga pala tayo nagmamadali kanina nung galing tayo Lucena ay nag-iintay nga itong taga Batangas City mga boss. Barako 3 ang gagawin dito. Medyo marami. Kaya yon medyo napabilis ang takbo natin. Kaya lang may nakakasabay nga tayo big bike, pinatulan tayo. So yon medyo napabilis lalo. So ito si Sinomosing oh. Yan yung may-ari nung Barako 3. So marami tayong gagawin. Reset, adjust minor, one-way valve, tatanggalin natin doon sa fuel tank, tapos headlight switch, then yung banjo bolt, tapos yung clutch lining, gagawin natin paper-based. At yun, kalimitan talaga mga boss, kahit mga bagong barako pa ito, lagyan nyo na agad siya ng headlight switch. Although required siya ng doon sa standard ngayon na kailangang ilabas ang motor ng naka-automatic headlight on. Ang problema mga boss, hindi kayang kontrolin ng regulator rectifier na ng Barako 3 yung kuryente kasi biglang pag andar nyo biglang puputok yung bumbilya or mapupundi. So kalimitan nasa sa inyo na rin naman, pero kung para ma-avoid natin yung pagkapundi lagi, kaya nilalagyan natin siya ng headlight switch. Doon naman sa mga nagsasabing nakakasira ng stator, hindi iyon mga boss kasi matibay naman yung stator nitong si Barako, unlike doon sa ibang mga unit, sa ibang brand na kapag ka tinanggal mo yung headlight on, nasisira yung stator. Ito naman hindi. Kaya mas sinasuggest ko na magtanggal na lang ng magkaroon ng headlight switch kaysa laging mapundihan. At kaya yun, ito, tinitesting na natin kung gaano nga kataas yung minor. Kasi medyo mataas, nasa 2,000 RPM mga boss. Kaya yun, ibababa lang natin siya ng mga 1,560 to 1,700, ganon. Yung 1,800, okay na sana yun. Kaya lang sobrang init nga ng singaw ng makina. Kaya naman, binababa natin. Pag napasobra naman yan, sabi ni Bossing, pina-adjust daw or in-adjust doon sa kanila sa Batangas City. Ngayon, napasobra yung adjust. So, pinabalik naman niya. Kaya, napasobra naman yung taas. Nasa 2,000 RPM yung pagkaka-adjust. Doon sa mga nakapag-adjust na mga boss tapos napasobra, may mga tutorial din tayo dito mga boss. Ano? Kung wala kayong tachometer, subukan nyo lang panoorin yung mga video natin para relate kayo kung paano ibalik sa default settings yung adjuster nung minor natin sa Barako 3. Kaya mas maigi pa rin yung bago nyo i-adjust, dapat meron na rin kayong idea kung paano i-adjust. Kasi kapag ka napasobra, maglulok yan, magpapatay-patay yung makina niyan. Maibaba nyo yung minor pero hindi nyo makukuha yung gusto nyo andar kasi biglang mamamatayan. Meron din ako doon sa group na napapanood, may nagpo-post 1,300 hindi raw namamatay. Hindi ko pa na-try yung mga boss kasi dun sa Barako ko, pag 1,003, namamatay siya. So, ibig sabihin, depende sa lugar siguro. Kapag ka, halimbawa, kapag ka kasi medyo malamig yung lugar, hindi mo makokontrol yun, magpapapatay-patay talaga yan. Kaya depende sa lugar kung kayang mag 1,300 RPM yung minor. Kasi yung 1,000 RPM, 1,300 RPM na minor, yun ay mas mababa pa doon sa dekarburador. Kasi ang Barako 2 na dekarburador, 1,400 RPM yan ang stock. Kaya kung ibababa nyo ng 1,300 RPM si Barako 3, hindi ko sigurado kung ayos. Kasi yung mga nasubukan ko talaga, 1,300 RPM, bigla siyang namamatay. Tapos pag binuhay mo, mahirap siyang buhayin. Kasi yun nga, hindi nakatono yung hangin. Kailangan kasi mas mataas yung minor niyan. Pag mga FI naman talaga, mas mataas yung minor kumpara natin sa dekarburador. And so dito naman, na-check na nga natin yung kanyang minor. Tapos, ini-adjust na rin natin. Kasunod naman mga boss, i-reset ko na. Sa pagre-reset naman, marami nang marunong yan. Napakadali lang. Pagsaksak nyo lang ng scan tools, saglit lang, mare-reset na niya yan. Ganun lang abilis ang pagre-reset ni Barako 3. At hindi naman siya gaano masilan mga boss. Basta kapag na-reset nyo yan, okay na agad yun. Wala na kayong iisipin.
Magbabago lang yan minsan kapag ka tinanggal nyo yung battery. Tapos sa pagkabit nyo, yung pagkabit nyo hindi nyo agad na naiilagay yung terminal. Doon minsan nagbabago, nare-reset din minsan. Hindi ko pa rin na-try pero yun yung base do sa kwento ng mga nireset ko. Minsan sa dealer, sa pagkakabit nung battery, hindi agad na iilagay. Tapos, halimbawa, naidikit nyo yung sa positive terminal, magtutornilyo kayo na natanggal ulit, tapos ilagay nyo ulit. Parang ganun ang mangyayari niyan. Kaya minsan nagbabago yung settings ng ating ECU, kaya kailangan ma-reset ulit. Or minsan may nagawa rin ako mga boss, nagpakabit ng sidecar, biglang tumaas yung minor. So wala naman silang binabago, kundi yun nga, tinanggal nga raw yung battery, tapos yung ECU. Pero pagbalik, sobrang taas na ng minor. Yun, dun sa pagkakabit ng battery mga boss, dun sa pagbabalik, dun yung nakikita nagiging problema. Pagka hindi sure yung pagtusok nyo, halimbawa, pagkabit nga nyo ng terminal, nakakabit na yung negative or yung positive, halimbawa, kinabit nyo na yung positive. Okay, yun, kahit magtanggal kabit kayo na hindi agad na i-fix ng maayos yung isang terminal, walang problema. Pero pag yung pangalawa na, halimbawa, nakakabit na nga yung positive, ikakabit nyo na yung negative mga boss. Tapos, hindi nyo na ilagay ng maayos, na idikit nyo, tapos natatanggal, tapos ididikit nyo ulit kasi ikakabit nyo nga yung terminal. Doon yung nagkakaproblema. Kaya minsan, kapag yun nga, nagpakabit na sidecar o nagpalit kayo ng battery doon sa mga Barako 3 na medyo matagal na, ingatan nyo yung pagkakabit ng battery. Kailangan sure nakadikit agad. Huwag nyo nang iaalis-alis yung terminal do sa kanyang yung terminal na wire do sa terminal ng battery. Pagtutok sa battery, huwag nyo tatanggal yung pagkakadikit hanggang sa maikabit nyo yung tornilyo. So, ganun yung tip ko sa inyo mga boss para hindi nababago yung settings ng ECU. At yun, dito naman, pangkaraniwang ginagawa natin, headlight switch. Doon sa mga gusto ng headlight switch na hindi na nagpuputol ng wirings ni Barako 3, kasi ang ginagawa ko dyan mga boss, yung stock wirings, binubunot lang natin doon sa socket. Tapos may panibagong socket yung mga mabibili nyo sa akin na headlight switch ng Barako 3 or Barako 2 ng mga naka-automatic headlight on. Bunot, suksok lang yung ginagawa mga boss, malinis tingnan, hindi ka magpuputol ng wire sa wire harness, hindi masisira yung original wirings mga boss. At yun yung mga binebenta natin. So, kung gusto nyo mga boss, maka-avail, message nyo lang ako doon sa aking Facebook account na John Peter Regio. Yun yung personal account ko mga boss, message nyo lang ako. Or doon sa aking Facebook page na Biker Step TV, pwede rin kayo mag-message doon. Kaya lang nitong mga nakaraan, hindi ko nasagot mga boss kasi na-log out ko, hindi ko naalala yung password agad. Kaya, ayun, sa ngayon, medyo nabuksan ko na ulit. Kaya nakaka-reply na ulit tayo doon sa mga message na pending sa atin. Yan, doon naman sa mga nagtatanong nga minsan, basta yan ay 1,100 mga boss. Original yon, tapos syempre modification ang ginawa natin. May mga sakit tayo nilagay, kaya medyo nagmahal na sa 1,100. Pero kung bibili lang kayo talaga ng orig na hindi naka-modified, nasa 800 plus yun mga boss. Kaya inabot siya ng ganon. Siyempre marami tayong idinagdag. Orig yung switch, modified lang yung mga sakit para hindi tayo nagpuputol ng wirings. So madali lang naman ikabit mga boss. Kung halimbawa naka-avail naman kayo tapos hindi nyo makuha, meron din tayong tutorial niyan mga boss para makuha nyo, maikabit nyo kung sakaling nag-order lang kayo sa akin. Tapos minsan meron tayong napapadala minsan, medyo may saya daw. May kaunting plastic lang mga boss doon sa may throttle pipe. Kukudkurin lang ninyo kasi minsan yung plastic may mga parang sobrang konti, sumasabit yung throttle pipe doon. Pero yun naman, naaayos yun mga boss. So yun yung mga naipadala natin na headlight switch. Kaya dito, yan, pinapalitan na natin ng headlight switch nga yan. Tinatanggal na natin yung stock. Papalitan natin yan ng
headlight switch na merong socket na kasama. At dito naman, tulad ng sinabi ko, magpapalit tayo ng clutch lining na paper base para hindi dumamba. So ito mga boss, 3 piraso lang yung ginawa natin. Kasi yung ng mga nakaraan, pagka kasi ang gagawin natin ay yung pang-ahunan. Kaya minomodified ko na lang yung dalawa para hindi matalo yung clutch hub at clutch wheel. Kasi yan, pagka yung paper base, tumigas, napabayaanan nyo, nauubos naman yung yung clutch hub sa yung clutch wheel. Kaya pagka mabibigat yung sidecar, ang ginagawa na lang natin yung 3 piraso lang yung ginagawa nating paper base. Tapos, minobodified na lang natin yung kanyang tigabila. So, tulad nito mga boss, 700 pala yung tatakbo niyan, pero marami lang pinagawa sa atin. Kasi, sasabitan nga daw ng sidecar to. Pagsabit ng sidecar, para kondisyon na. Tapos ito naman mga boss, yung banjo bolt, ayusin din natin yun mga boss. Kalimitan din mga boss doon sa mga Barako 3. Pag hindi nyo binutasan yung banjo bolt nyan, pinalaki. Pag na-traffic kayo, doon yan iingay. Biglang iingay yan kasi kulang nga sa supply ng langis papunta ron sa camshaft. Yung camshaft kasi mga boss, walang bearing yung kabila. Kaya kapag sobrang init na ng makina, malagitik na. Nagbabago na yung clearance. Kaya yun, kalimitan, binubutas ka rin natin yung banjo po. At ito na nga pala yung ginawa natin, yung headlight switch and on and off, high and low. Tapos sinama na natin yung ilaw doon sa dashboard. Kaya yun, safe na yung bumbilya ninyo. Kapag ka nagpapandar kayo sa umaga, hindi na yan mapupundi kasi nagkaroon na siya ng headlight switch, on and off, kasama yung sa dashboard. So yan, ito naman yung ito yung resulta nung pinalta natin ng clutch lining na paper base. So hindi na siya dumadamba. Dapat unang apak yan, kumakaldag yan mga boss, ay kung mapapansin nyo doon sa mga Barako ninyo, pagka mataas pa yung minor, kahit hindi nyo pa initin yan, apakan nyo lang yung ambyo, hindi na yan dadamba. Yung iba nagko-komento, matagal na raw, 19 years na raw yung kanilang motor, dumadamba talaga. So hindi ganon yun mga boss. Pagka maganda yung clutch lining na nakalagay dyan, pag apak mo kahit malamig yung makina, hindi yan dadamba. Yan, kasi pinalta na nga natin ang paper base na clutch lining. Sige po, i-upload ko na lang po rin. Sige po, thank you po. Ingat po, ingat. Mga taga doon na hindi pa kilala ang Barako 3. Oo, yep. Ayaw namin mag-race ng ganting kalayo. Oo, ingat na lang po, dahil layo pa. Enjoy naman, namin na lang. Thank you po, thank you po. Iyo ko yun. Kami lang yung magkakabarkada yung sa pinsan ko. Nakataon pong umalis ako kanina pa sa alay. Hindi, kami talagang anuhin ka namin, sadya namin dapat kahapon. Pinapospone ko dahil ang aking gulong may singaw ang pito, madaling araw kami aalis, wala akong makapagpayusan. Sabi nga ayusin muna mga itong motor. At hirap bumiyahin ng mga mamaya yan. Thank you po, thank you po, thank you po. Thank you marami. Apo.